Hello guys, welcome sa ating channel. Ang video for today, ayan, mayroon na naman akong i-chika sa inyo. Ayan, mabilisan lang to kasi wala nang laman yung aking cellphone dyan o 6 minutes na lang. So may nangyari nung linggo, hindi ko masyadong alam. Ngayon ko lang alam na nag-trending kasi ngayong araw kahapon, hindi ako masyadong busy kasi busy na ako sa buhay. Ganon. So, ang nangyari dito guys, ang daming na may nire-raid na company dito ay ang collateral nila ay original passport. So, yun ang nangyari. Tapos, yun, maraming mga problemado ngayon. May uuwi, tapos wala silang passport. Siyempre, mananagot sila sa konsulado. Ganon kasi pinagbabawal talaga yun na isangla natin ang ating passport. Siyempre, pag mamayari ng Pilipinas, sangla mo yan. Hindi naman porkit nakapangalan sa atin ay parang may karapatan na tayong, alam niyo yun, gawin natin kung anong gusto nating gawin. 'Di ba? Tapos, ang dami kasing naglulos passport dito sa Hong Kong kagagawa ng sinasangla nga nila. Ang akala ko lang kasi dati nagsasangla sila sa mga individual, sa mga friendship, sa mga grupo-grupo na yan. Sus, yung pala, may kumpanya na gumagawa ng ganyan. So, hindi ko na lang siya babanggitin. So, ayun, kailangan nilang pumunta sa police station, magbibigay ng statement. Ayun, marami-rami ding mga kababayan dito yung mga, ayun, nakuha yung kung sino yung nangutang sa kumpanya na yun, na ang collateral ay passport, ganun. Alam niyo, hindi naman malaki yung hindi man malaki yung nautang nila, parang 6,000 Hong Kong dollars lang. Nilalang ko lang yan kasi maliit lang naman yan, hindi man yan sobrang laki. 'Di ba? Kung sana mga 30,000 Hong Kong dollars, ayos na 'yun. 20 ganon, 15. Parang ganon. 6,000 lang, ay yung laway ko. Ay kukunin na nila. Alam niyo, original talaga ganon. So mabuti na lang siguro yung mag-save na lang tayo, no, kasi mayroong bangko dito na pag mayroon tayong savings doon, yun, makakautang tayo, ganun. So, yun nga lang, syempre, hindi natin ayoko din namang manghusga kasi ako dito, guys, never ako umutang never ako umutang talaga dito. I swear talaga. Pero, nung lang, yung placement fee ko, yun. Kasi ayoko lumarga. Kasi makulit ako. Sabi ko, hindi ako magbabayad ng placement fee. Ayoko talaga. Sabi ko, wala akong pera. Kahit mayroon akong pambayad, ay, ayoko. Ay, bahala kayo dyan. Di, ako magbabayad. Kaya, ang ang agency, sila nag-provide. Tapos, kunwari, ay, kilala nila kasi yung bangko. Kaya okay lang yun. Tapos, after nun, 3 months lang yun na bayaran. After nun, never talaga ako umutang dito sa Hong Kong. Kasi ayoko ng ganyan. Ganun, kahit sa tao. Ganun. Yung mga kakilala, maraming umuutang. Yung iba, maayos naman magbayad. Ay, di naman pwede na hindi magbayad, no? So, yun lang. Sana sa kapwa ko mga OFW, ingatan ninyo, iwasan ninyo yung mga mangungutang. Alam nyo yun? Madidepress talaga kayo. Alam nyo bakit? Kasi, syempre, ginugulo kayo ng mga ahente. Ganon, aakyatin tayo, ganon. Sinasali ko yung sarili ko dahil hindi naman ako perfect, no? Ganon, aakyatin talaga tayo kung tayo ay nangungut. Alam niyo yung madidelay lang ng 2 araw lang daw. Yung iba talagang sila, matatapang sila aakyat sa amo kasi ang gusto nila, mapapahiya ka, madidepress ka, maghanap ka talaga. Alam niyo, pipigayin ka talaga nila na magbayad ka, bayad ka nito, ganyan. So, sana iwasan natin na mangutang tayo. Alam niyo, kung hindi naman talaga emergency para sa akin. Kasi, siyempre, sa akin kasi marami akong nakikilala dito na mangungutang talaga sa bangko kasi mayroon silang project sa Pilipinas. Magpapagawa sila ng bahay, bumibili sila ng lote. Siyempre, ayoko rin namang mangialam sa mga ganon. Kasi, siyempre, kung hindi naman nila ako ginugulo. Pero, mayroon din minsan na nanghihiram sa akin na sa pamilya nila, ganun, ilang beses na ako na ganyan. Tapos after all, ganun din, sila yung nawawalan kasi lagi nilang pinagbibigyan yung pamilya nila, ganun, tuition ng mga
kapatid, ganun. Tapos, yun, sila yung nawawala. Kasi lagi nating pinagbibigyan kung anong mayroon sa pamilya. Ganun, kung ano yung hihingiin ng kapamilya, ibibigay. Ganun. Kaya sana, ano tayo ng boundary na, kasi magkano lang naman yung sweldo natin, Ginoo ko, hindi naman sobrang laki. So, ayun lang siya, sana mag-ingat tayong lahat na, alam niyo yun, wag nating, iwasan natin na sobra-sobra yung pangungutang natin para yung sweldo natin ay tama-tama lang, ganun. So, ayun lang, hanggang sa muli. Babush!